Pagbabago ng lugar ng trabaho sa pamamagitan ng deliberation ng Foreign Workers' Right Protection Council. Sa labor po, meron po tayong tinatawag na Foreign Workers' Right Protection Council. Kung ang petition po ninyo or kung ang reklamo po ninyo or yung pag-apply ninyo para sa pagbabago ng lugar ng trabaho ay mahirap pong desisyonan or wala pong sapat na supporting documents or kaya naman naghahabol ang employer at yung worker at mahirap na po siyang pagdesisyonan, nililipat po yan sa Rights Protection Council. Yung Rights Protection Council na po yung bahalang sumuri at mag-decide kung dapat ka nga bang i-release o hindi. Kapag kinilala po ng Rights Protection Council na yung dahilan mo para sa pagpaparelease ay pasok sa mga dahilan para sa pagbabago ng trabaho at mahirap na para sa'yo na magpatuloy pa dun sa company, yung release po ninyo o yung pagpapalit ng lugar ng trabaho ay pahihintulutan po nila o maaari na kayong magpa-release. At kung sa employment center naman po, kung nahihirapan po silang mag-decide kung dapat ka nga bang i-release dun sa petition mo, maaari po nila yan ipasa sa Rights Protection Council para sila na po yung bahalang mag-decide kung dapat nga ba kayong i-release or hindi. So, andito na po tayo sa last part ng ating topic. Pag-uusapan po natin dito kung ano yung mga pag-iingat at yung mga espesyal na usapin para sa pagbabago ng lugar ng trabaho. So, alamin po natin kung ano nga ba yung dapat ninyong ingatan kapag nagpaparelease kayo. Mga pag-iingat kapag nagpapalit ng lugar ng trabaho. Kapag kayo po or kapag nais po ninyong lumipat ng trabaho or nais ninyong magpa-release, kailangan kumonsulta po muna kayo sa malapit na Foreign Workers Support Organization. Huwag po kayong basta-basta magpapa-release ng hindi makatwirang dahilan. So halimbawa, kung magpapa-release po kayo, siguraduhin po ninyo na pasok po ito sa grounds for release o yung dahilan po ninyo ay pasok sa dahilan para makapagpa-release kayo. At kailangan po ninyong suriin mabuti kung meron ba kayong mga sapat na ebidensya. At kung kayo po ay magpapa-release, ingatan po ninyo na mai-report kayo ng employer ninyo ng pag-alis sa lugar ng trabaho or yung desertion or yung tinatawag po nila na AWOL. Paminsan-minsan po kasi sa kahilingan po ng mga OFW natin na ma-release sa company, minsan lumiliban sila sa trabaho nang wala pong abiso. Minsan tumatanggi po sila magtrabaho ng higit sa 5 araw. Kapag ganyan po ang case, maaari po kayong i-report na employer ninyo na AWOL or absent without leave. Kung naiproseso po yung inyong AWOL, kinakailangan po ninyong mag-exit na ng South Korea at umuwi na po ng Pilipinas. Pero ito po yung maganda. Bago po kayo i-report na employer ninyo na AWOL, kinakailangan pong abisuhan muna kayo ng employer ninyo na i-report niya kayo na AWOL. So, kailangan po nila kayong padalhan ng deadline, padalhan ng notification. Yung notification na yan is either na text message or kaya kakao message at iba pa. Basta kailangan po nila kayong padalhan ng notification na indicating na kinakailangan nyo pong bumalik ng company at magtrabaho. Bibigyan po nila kayo ng deadline. Within the deadline, kung hindi po kayo bumalik ng company para magtrabaho, that will be the time na maaari na pong mag-report ng AWOL yung employer po ninyo. So inuulit ko, kapag ni-report po kayo or naproseso po yung AWOL application ng employer, kinakailangan nyo na pong mag-exit ng South Korea at umuwi na ng Pilipinas. Dito po sa South Korea, kung kayo po ay release, kung kayo po ay simula ng umalis kayo sa company, halimbawa kung kayo po ay release at umalis po kayo sa company, within 1 month, kailangan po ninyo mag-apply for release sa labor. Within 1 month, kailangan nyo pong kumuha ng permit sa labor o yung release paper na tinatawag nila. Meron po kayong 3 buwan para maghanap ng bagong employer. Kapag po within 3 months, hindi po kayo nakahanap ng bagong employer o lumagpas kayo sa deadline para sa paghahanap ng bagong employer, kinakailangan nyo na po mag-exit ng South Korea at umuwi na po ng Pilipinas. Gayunpaman, dun sa mga biktima sa industrial accident, kung kayo ay naaksidente sa loob ng trabaho,
or kaya dahil sa sakit, pagbubuntis, panganganak at iba pa, yung 3 months na release period po ninyo, maaari po yan i-extend kung pasok po yung reason po ninyo sa mga nabanggit ko. So pag-usapan naman po natin yung mga espesyal na bagay na nauugnay sa pagbabago ng lugar ng trabaho o yung pagpaparelease. Muling pagbabalik ng dayuhang manggagawa. Ibig sabihin po nito, kapag kayo po ay release at nais po ninyong bumalik sa dati ninyong company, posible po yon. Paano? Kapag kayo po ay release at nag-agree ang employer ninyo na pabalikin ulit kayo sa company, posible po yon. Kailangan nyo lamang po ito gawin sa designated na employment center. Kaya lang, ito po ay counted na po sa release po ninyo. Paano naman po kung nireport kayo ng AWOL at nais ninyong bumalik? So tignan po natin yan. Kapag kayo po ay inireport na AWOL ng employer ninyo, kinakailangan po ninyo maghain ng pagtutol sa loob ng 1 buwan. Kailangan po yan suriin yung katotohanan kung yung dahilan ng pagbabago ng lugar ng trabaho mo ay pasok sa mga reason para sa release, yung pagbabago ng lugar ng trabaho o yung release paper mo ay ipoproseso. Paano naman kung kayo ay nireport na AWOL ng employer at nais po kayong pabalikin sa company? Posible po yan. Kapag kayo ay nireport na employer ninyo na AWOL at kinakailangan po yung employer ninyo ay i-cancel yung kanyang application sa AWOL within 1 month, posible po kayong makabalik sa company ninyo at makapagtrabahong muli. Yun nga lang po, counted na po ito sa release po ninyo. Pag-usapan naman po natin yung limitasyon para sa paglipat ng industry. In principle, ang mga OFW natin dito sa South Korea, yung mga dayuhang manggagawa po natin, ay hindi po pinapayagang lumipat ng ibang industry. Gayunpaman, meron po din siyang exemption. Yung mga nasa manufacturing industry, kung kayo ay OFW na nagtatrabaho sa manufacturing industry, kapag kayo po ay release, maaari kayong lumipat ng ibang industry. Pagkatapos, kung na-release po kayo dyan at nais ninyong bumalik sa manufacturing industry, pwede po yon, posible po yon. Yun nga lang po, meron po siyang disadvantage pagdating sa special re-entry provision or yung sincere application ninyo. Doon naman po tayo sa mga manggagawa natin sa fishing industry. Kung kayo ay isa sa mga manggagawang pangingisda at na-diagnose po kayo na meron kayong irritant contact dermatitis o dry skin, or dahil sa environment ng trabaho ninyo, nagkakaroon po kayo ng skin problem, maaari po kayong lumipat ng ibang industry. Yun nga lang po, 2 industry lamang po yung kailangan ninyong lipatan. Is either na agricultural industry or livestock industry. Pagkatapos, kinakailangan po ninyong magsumite ng ebidensya na yung sakit po ninyo ay dahil sa environment ng trabaho po ninyo. So dito po nagtatapos yung ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Paalam!